Milyong-milyong Pilipino ang nakiisa sa pagbisita ng Santo Papa. May mga nasaktan pero sa kabutiang palad ay hindi nangyarang kinatatakutang stampede dahil umano sa pakikipagtulungan at disiplina ng mga Pinoy. Narito ang aking report. Sa dami ng taong nag-abang kay Pope Francis, hindi na iwasang magkasakita ng ilan. Si Tomas Di Maano nalaglag mula sa tulay ng Quirino Avenue habang dumadaan ng Santo Papa. Nagkatulakan daw kasi ang mga tao kaya siya nahulog. Agad naman siyang tinulungan ng mga tao at dinala sa ospital. Sa kanto ng Orosa at Calao, marami ang nahilo at halos mawalan na ng malay. Ang ilan, walang nagawa kundi humiga sa basang kalsada. May ilang naisakay sa mga stretcher pero hindi rin maialis dahil sa dami ng tao. Karaniwan sa mga narespondihan ng mga medical personnel ng Department of Health, Philippine Red Cross at iba pang emergency response groups may kaugnayan sa pagtaas ng blood pressure. May ilan din daw na inatake ng asthma, epilepsy at may ilan ding inatake sa puso. Ang isa rito na rescue ng mga kawani ng MMDA, wala ng pulso pero na-revive ng mga Red Cross volunteers. Dinala namin sa ambulance natin, we brought the patient to our emergency field hospital. Habang dinadala doon, rini-revive, pulseless, walang pulso, na-revive yung patient. Marami rin daw ang kaso ng hypothermia o labis na pagguba ng temperatura ng katawan. May ulan, tapos yung suot nila basa, yung dala nilang gamit din naka-plastic na basa din, walang pangpalit. Tapos malamig pa yung simoy ng hangin, then whole day sila nandoon, talagang gininaw po sila. Sa kabuuan, 3,306 ang nirespondihan ng Red Cross sa 5 araw na pagbisita ni Pope Francis. Mahigit 1,000 minor injuries. May halos 500 ding kaso ng mga nawawala o mga taong kailangan pakainin at isang kaso ng 15 taong anyos na babaeng nag-breakdown sa tindi ng stress sa siksikan sa Quirino Grandstand. Baka may dati na tapos na-trigger dahil na-stress siya sa pagpasok sa dami ng tao, sa tagal ng queue, then umuulan yung weather condition. Ayun, nagwala. So nagwala yung bata, teenager. So we have to, bring her to the mental hospital. Ayon naman sa DOH, maliban sa namatay sa Tacloban matapos madaganan ng scaffolding, wala nang matinding insidenteng nirespondihan. Pero may mga naitalang mga nabalian matapos umakyat sa mga bakod at nahulog. Sa dami ng mga taong dumalo sa 5 araw na aktibidad ng Santo Papa sa bansa, himala na rin umano maituturing na hindi ganoon kadami ang mga medical emergency. Ang kinatatakutang stampede na iwasan dahil sa mga barikadang tulad nito. Pero dahil na rin sa kooperasyon ng milyong-milyong nakisama para maging matagumpay ang pagdalaw ng Santo Papa sa bansa.